umpisahan na po agad natin itong ating talakayan. Dito muna sa drama nitong si Jonathan Morales, mga kababayan, na kung saan meron na naman po, mga kababayan, silang paawa or drama na naman para kaawaan at makakuha ng simpatya sa publiko. Ano po, ito kasi ang problema, mga kababayan. Gagawa-gawa sila ng ka-fake newsan bago pagka pinatawag, ganito, magpapaawa sa publiko para ang lumabas na masama at mali yung ating mga kongresista na nagtatrabaho lamang po. So ngayon, mga kababayan, anyway, shoutout kay Michael Panganiban at saka kay Kuya Joel. Eto, basahin natin, mga kababayan, etong drama ni Jonathan Morales. Sabi po dito sa balita, yan po yung source natin, mga kababayan. Eto daw, sabi ni Jonathan Morales, pinatutsadahan ang mga kongresista. Gusto ko talaga silang sampalin ng katotohanan. Yan po yung sabi ni Jonathan Morales. Eto, basahin po natin na itong nilalaman. Sabi po dito, yan, pinatutsadahan ni dating Philippine Drug Enforcement Agency PDEA agent Jonathan Morales na Representative Dan Fernandez, Representative Robert Ace Barbers at Representative Joseph Paduano at iba pang kongresista sa isang press conference nitong Martes, Pebrero 4. Sabi po dito, humarap sa media si Morales kasama ang iba pang mga social media personality upang sagutin kung bakit sila nasa Korte Suprema sa halip na dumalo sa House Tri-Committee or TRICOM. Prove, mga kababayan, kaugnay ng mga ka-fake newsan or disinformation na kumakalat. Sabi pa dito, matatandang inimbitahan ng House of Representatives, HOR, ang 41 social media personalities hingil sa isyo ng paglaganap ng umano'y disinformation at fake news online. Sa mga pagkakataong katulad nito, kung saan yung mga kalaban natin, ito yung sabi ni Jonathan Morales, ay hindi lumalaban ng patas, nagtatago ang mga ito sa kapangyarihang taglay ng legislative power, ginagamit nila yung kapangyarihang pinagkaloob ng ating saligang batas, kapangyarihang siyang CCL, sa karapatan ng lahat ng Pilipino saad ng dating PDEA agent. Sabi pa dito, mga kababayan, ni Jonathan Morales, eto pa daw. Eto sampalin din natin si Jonathan Morales ng katotohanan. Gusto raw niya talagang makaharap ang mga kongresista, sina Fernandez, Barbers, Paduano at iba pa, upang ipamukha raw sa kanila kung ginagawa raw ba nila ang mga mandatong ipinagkaloob sa kanila ng taong bayan. Yan po yung sabi ni Jonathan. Eto, nanginginig ako bilang isang dating alagad ng batas. Gusto ko talaga silang sampalin ng katotohanan. Bakit may nabago ba sa buhay namin kaysa sa mga buhay ninyo ngayon? Patutsada ni Morales sa mga kongresista. Ako, yan yung sabi ni Jonathan Morales, nagpapakamatay, nakikipagbarilan, humaharap sa bala, humaharap sa panganib para sa bayan. Kayo, anong ginagawa ninyo? Ikukulong ninyo ako? Sige, walang problema sa akin. Walang problema sa akin yan. Pero sisiguraduhin kung kakalad ka rin ko kayo at ilalantad kong lahat ng katarantaduhan ninyo sa sambayan ng Pilipino. Yan ang gusto ninyo, di ba? Dagdag pa niya. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, ano yung sinasabi ni Jonathan Morales? Yun daw po, mga kongresista, gusto daw niya makaharap para sampalin daw po ng katotohanan. Sino ba si Jonathan Morales? Si Jonathan Morales, mga kababayan, naging resource person ni Bato de la Rosa dun sa kanyang PDEA leaks na na-found guilty, mga kababayan, sa perjury, sa pagsisinungaling. Kung makikita ninyo, mga kababayan, dito naman sa balita galing po sa Philstar Global, ayun yung sinasabi dyan. PDEA leaks, witness found guilty of perjury. Ibig sabihin, etong si Jonathan Morales po, mga kababayan, ay guilty sa pagsisinungaling. Maliwanag. So paano mo hahampasin ng katotohanan, sasampalin ng katotohanan yung mga kongresista natin kung ikaw nga mismo hindi ka nagsasabi ng totoo sa mga sinumpaan mong salaysay, kaya ka na guilty sa pagsisinungaling. Ayan pa nga, mga kababayan, ito basahin natin. Alam mo, Jonathan Morales, pangit kasi yung masyadong nagpapakabayani at ipinagtatanggol mo yung mali. Hindi na nga kayo umattend, kinakasan nyo na nga yung, inindyan nyo na nga yung camera
kayo pa yung may ganang magdrama ng ganyan para makakuha ng simpatya sa mga kababayang Pilipino natin. Eto mga kababayan, sabi dito, Jonathan Morales, the former agent of the Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, who linked President Ferdinand Marcos Jr. to illegal drugs, has been found guilty of perjury for giving a false testimony. Yan o. Kaya siya na-found guilty mga kababayan sa perjury kasi meron siyang sinumpaang salaysay sa korte na hindi naman pala makatotohanan. Ibig sabihin, gawa-gawa po, imbento lang mga kababayan. Kaya po siya na-guilty. Tapos ngayon may gana kang magsalita dito. Nasasampalin mo yung mga kongresista natin ng katotohanan. Ikaw nga mismo sa sarili mong sinumpaang salaysay sa korte, nagsinungaling ka nga. So paano mo gagawin na maglathala sa publiko ng katotohanan kung ikaw mismo alam mo sa sarili mo na sinungaling ka? Diba? Ipagpatuloy pa natin mga kababayan. Sabi niya pa dito, eto daw, sa tuloy-tuloy na pahayag ni Morales, nabanggit din niya si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos. Ako lang at kaming mga vloggers lang ang kaya ninyo. Bakit hindi ninyo imbestigahan si Bongbong Marcos, si Liza Marcos? Puro kayo sindikato. Mga ipokrito kayo. Nakakapanginig kayo ng laman. Anya pa. Patutsyada pa niya sa mga kongresista, kinatatakutan ninyong adik, bangag. Meron din diyan mga dating pulis, mga dating militar. Nasaan kayo ngayon? Naging politiko kayo ngayon. Magnanakaw na nga kayo noon, magnanakaw pa rin kayo ngayon. Yan po yung sabi ni Jonathan Morales. Samantala, nitong Martes ng hapon, naglabas ng multiple show cause orders ang TRICOM sa social media personalities na hindi dumalaw sa pagdinig. Ayan o, kung titingnan nyo mga kababayan, matitindi silang magmura. Ang gagaling nilang murahin ng ating presidente, ang ating first lady, kung tawagin nilang bangag, bastusin nila, at yung ating mga kongresista. Pero kapag ipinatawag sila mga kababayan, hindi naman sila makasipot. Wala naman silang mga muka na ihaharap doon sa kamera para sagutin yung mga katanungan ng ating mga butihing congressman. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, wala namang masama sa ginagawa ng ating mga mambabatas. Kasi nga mga kababayan, kaya sila pinapatawag kasi nga para magkaroon ng open discussion about po sa paglaganap ng disinformation at fake news po dito sa ating bansa. Ito na nga lang mga kababayan, oh. Etong tinatalakay natin na to ngayon mga kababayan, etong sinasabi mismo ni Jonathan Morales, nasasampalin niya ng katotohanan yung mga kongresista, isang malaking fake news na po yan. Kasi mga kababayan, paano ba mananampal ng katotohanan yung isang taong guilty sa kasong perjury mga kababayan? Dahil sa kanyang paglalabas, sa kanyang sinumpaang salaysay ng false testimony. Mismong sa korte, nagsinungaling. So paano yan paniniwalaan na magsasabi ng katotohanan? Kaya nga sa mga kababayan natin Pilipino, piliin po natin yung mga tao, yung mga vlogger na pinapanood po natin. Kasi mga kababayan, tingnan nyo si Jonathan Morales, naging vlogger lang naman yan buhat nung nagkaroon ng PDEA leaks at na-interview ni Maharlika mga kababayan, doon sa kanyang YouTube channel. At kaya lang naman niya naging vlogger dahil doon sa papel na daladala niya na may butas ng 2 puncher. Ipinahamak mo pa nga yung isang senador. Tapos may gana kang magsabi dahil dyan sa pagsisinungaling mo. Tapos ikaw pa may gana magsabi. Nasasampalin mo ng katotohanan yung ating mga kongresista. Aba, mahiya naman kayo. Kasi unang-una mga kababayan, puro salita lang sila. Kung talagang gusto mong sampalin ng katotohanan, yung ating mga kongresista, bakit hindi kayo umattend kanina? Bakit hindi ninyo patunayan sa kamera na kayo nagsasabi ng totoo? At yung ginagawa ng kamera, gaya ng sinasabi ninyo, panggigipit lang sa inyo, pamemersecute sa inyo at pinatatahimik lang kayo. Bakit hindi ninyo magawang sabihin yan kapag nasa kamera na kayo? Diba mga kababayan? So kung titingnan ninyo, yan po yung drama nila ngayon. Kapag ka daw nakaharap ni Jonathan Morales, yung mga kongresista, gusto daw talaga niyang sampalin ng katotohanan. Biruin nyo, yung taong found guilty sa kasong perjury, sa hindi pagsasabi ng totoo, mananampal ng katotohanan dun sa mga taong nagtatrabaho lang. Ganyan po katitindi mga kababayan, yang mga yan sa paggawa ng drama para kaawaan ng publiko.